Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Manila, I keep coming. Ang Intramuros ay 0.67 kilometrong makasaysayang nakapader na lugar sa loob ng lungsod ng Maynila na kabisera ng Pilipinas. Tinayo ang pader sa paligid ng lungsod noong huling bahagi na ika-16 na siglo upang protektahan ang lungsod mula sa mga panlabas na pagsalakay. In Disneyland, dated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Ang simbahan ng San Agustin ay matatagpuan sa Kalye General Luna, Maynila, Kalakhang, Maynila. Ang kasulukuyang istruktura ay tunay na ang ikatlong simbahang Agustinian na itinayo sa lugar. Ang unang simbahan ng San Agustin ay ang unang istrukturang relihiyoso na tinayo ng mga Kastila sa isla ng Luzon. Binuo ito sa kawayan at nipa at natapos noong 1571. Ngunit nasunog noong Disyembre 1574 sa panahon ng tinangkang pagsalakay ng Maynila ng mga puwersa ni Limahong. Manila, I'm coming home. Ang pangalawang istrukturang kahoy na itinayo sa parehong lugar ay nasunog noong Pebrero 1583 dahil sa sunog nagsimula ng magningas ang kandila sa pamamagitan ng kumot sa panalangin. Sa panahon ng serbisyo para sa Espanyol na Gobernador General Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, nagpasya ang mga Agustino na muling itayo ang simbahan gamit ang mga bato at itayo ang isang kalapit na kumbento. Ang construction ay nagsimula noong 1586 batay sa disenyo ni Juan Macias. Sa kasulukuyang panahon, ang San Agustin Church ay tinuguro ang pinakabatandang batong simbahan sa bansa. Kilala ito noong panahon ng mga Kastila bilang Iglesia de San Agustin at ngayon kilala rin bilang Archdiocesano de Nuestra Señora de la Consolación y Corea bilang pagkilala sa Birhen na patrona ng Ordeng Agustino. Sa Intramuros, ang makasaysayang nakapalibot na lungsod sa Maynila, Pilipinas ay tirahan ng kahangang-hangang minor basilica ng Immaculada Concepcion. Ang magandang simbahang ito ay dumaan sa lahat ng uri ng pagkasira sa loob ng mahigit na 400 taon. Ngunit sa kung paanong paraan ay nagtagumpay itong mabuhay. Nagsimula ito noong 1571 nang itatag ng Fray Juan de Vivero. Ang simbahan ay pinadala ng Arsobispo ng Mexico upang itatag ang Kristyanismo ng bagong kolonisadong Pilipinas. Itinaas ang simbahan bilang katedral noong 1579. Isang bagong istruktura na gawa sa nipa, kahoy at kawayan ang itinayo noong 1581 ni Domingo de Salazar, ang unang obispo ng Maynila. Ito ay nasunog noong 1583 na sinunog ng malaking bahagi ng lungsod. Ang katedral pinatayo muli noong 1592, ngunit sa pagkakataong ito ay gawa na ito sa bagong bato upang matiis ang apoy. Gayunman, nasira ito ng 2 beses ng lindol noong 1600 at 1645 at lubhang nasira noong 1863 at sa wakas ay nawala ang kanyang torres ng kampana noong 1880. Bawat lindol ay sinundan ng pagtayo, ngunit nanatiling walang tore ang simbahan mula 1863 hanggang 1945. Nung naging abo ito ng mga Hapones sa katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa laban ng Manila.
Ang kasalukuyang katedral ay itinayo mula 1954 hanggang 1958 sa ilalim ng pangangasiwa ni Fernando H. Ocampo. Binisita ito ni Pope Paul VI noong 1970 at ni Pope John Paul II noong Abril 27 noong 1981 at sa wakas ni Pope Francis noong Enero 16 noong 2015 na itinaas ang dambana bilang isang minor basilica. Walang iba ang sasarap sa pagtitingin natin. Narito tayo ngayon sa Baluarte de San Diego na kung saan itinayo at tinatag ng paring Jesuita na si Antonio Cedeño mula 1586 hanggang 1587. Ang Baluarte ay isa sa pinakamatandang baluartihan dito sa Intramuros. Ang salitang Baluarte ay nagmula sa salitang Kastila na ibig sabihin ay matibay na kuta, na kung saan dito naganap ang labanan ng Kastila upang maging taguan at labanan. Ang bulwarte ay may kahangahangang disenyo ng tanawin. Ginawa ito hindi lamang gawing isang atraksyon para sa mga turista, maaari rin itong idagdag bilang bahagi ng isang educational na field trip dahil maaari matutunan ng mga mag-aaral. Bukod sa naipreserba nitong sandata sa World War II at mga naibalik na lumang istruktura, ang bulwarte ay mayroon isang bahaging tahimik na hardin na kung saan makikita dito ang mga iba't ibang klase ng mga bonsai, bulaklak at puno. Ang ibig sabihin niyan, intra within the wall. Pumapasok ang mga kaaway na yan. Moro, Muslim are including the Chinese pirate. Ang mural na yan, ang wall na iikutin natin, defend for enemy and defend for the water. That is the purpose of the wall. Outside the wall, surrounded by moat or ocean, no land, just only landfill or reclamation long time ago. And the first people was living inside the Intramuros, Spanish. Yang mga Kastila na yan, mga rich people yan. So that was called Ilustrado. Ibig sabihin, mayayamang tao. Ang mga Pilipino always outside the wall. The original name, that was called Indio. It looked like people in the mountain. There is no dress, just small leaves of the plant cover of the body. That is the Filipino history. No talking. At pag nahuli ng mga Kastila yan, hihitawan na yan. Patunay na sila'y alipin or slave. Ganyan, kasalbahe ang mga Kastila. That is the First World War in the Philippines. Second World War, 1941-45. Seven, Japanese was living inside the Intramuros. An American attack. Oil is still broken, but it's not ending. And still burning fire. And thousands of Filipino people was dying inside the Intramuros. Narito tayo ngayon sa Baluarte de San Diego. Ako na, naiinis na ako. Ako doon, ayoko, solo ko lang yung script. Sa Intramuros, ang magandang maganda. Ang pangalawang istruktura ng kahoy na itinayo sa parehong lugar ay nagkasunog ang pagtuloy. Narito tayo ngayon sa Baluarte de San Diego na kung saan itinatag at itinatag natin. Ang Baluarte ay isa sa pinakamatandang tibay na kuta.